Harvest na ulit nung aming tanim na talong. Si inay, si ate, saka ho ako, saka si kuya nag-harvest ngayon. Habang nag-harvest sila, ako naman ho ay nagtitinor ng talong. Napapasyal din ho si Mr. Expose din ho sa farm. At ang na-harvest ho natin, 5 good at 2 naman hong segunda at kumita ho tayo diyan. Ang 3,000. Hinarvest ko din ho pala yung tanim kong siling panigang. Tapos sabi ko kay inay, ibenta na at sa kanya na ho'y mabebentahan. Hi mga katroops! Magandang buhay! Ngayon araw ay mag-harvest ulit kami ng aming tanim na talong. Harvest time na ulit ng aming talong. Akin hong munang ilalatag itong mga trapal sa paglalagyan ho yan ng mga talong mga katroops. Diyan na ho namin itutumpok sa isang pwesto yung mga na-harvest na namin talong. Mag-harvest at mamimitas muna kami ng talong. Mamaya na ho namin yan pipilian. Ito pala yung isa sa pinakamasarap mga katroops. Yung nag-harvest ka na ng iyong mga tanim. Talagang nakikita mo na yung iyong pinaghirapan. Ganyan lang ho kami mag-harvest din ni mga katroops. Sa amin lang ho yung hinahatak. At mapipitas na ho yan mga talong. Ay try nyo na din ho magtanim diyan sa inyong bakuran o kaya ho sa paso. Basta malaki yung paso ay kayang-kaya ho ng ating talong o kaya diyan ho sa inyong sako. Matagal-tagal din ho ang buhay ng talong mga katroops, lalo na ho yan aking tanim. Pwede pa nga ho yan umabot ng 1 taon. Pag naman ho umuunti na ang bunga, amin ho yan i-sprayan na pampabunga, polya. Tumatanda din ho yan talong mga katroops at pwede ho yan pabatain. Tatabasin ho yung mga talbos para ho magsanga ng panibago. Pagkakasarap na luto diyan ay binagoongan. Marami pala dyan mga katroops na lumilipad na bubuyog. Isa ho yun sa nagpapaganda sa ating mga bunga. Ganda rin ho itong variety na atin na natanim mga katroops. Ay kasasarap diyan ay torta. Ay lalagyan mo ng isang itlog ay solid na ang iyong pananghalian. Bali 4 ho kami namimitas mga katroops. Hanggat di pa ho ako nagtitinor o namimili. Mimitas ho ngayon si inay, saka ho si kuya at ang ate, saka ho ako. Yung pala mga reject mga katroops, hindi ko ho yan tinatapon. Ay iniistak ko doon sa kubo ay kasi nauulam pa naman. Pag di naman ho araw ng harvest ay meron ho tayo mga reject ay napipilian pa ng pampirito pang ulam. Toyo lang na may kilafansi ang katapat na yung iyong sausawan ay panalong-panalo na iyong tanghalian. Ay iyo pang papartneran ng piritong tilapia. Ay paniguradong taob na naman ang iyong kaldero. Diyan ho ay medyo may karamihan na yung amin na harvest. Kaya ayan, ako naglagay na ng tubig diyan sa batiya para makapamili na makapagtinor na. Primera, segunda at saka ho reject ang tinor diyan sa talong. At yan na nga yung tatlo ay nagpapahinga na nga diyan sa may bangko ay pinagkakasya sa isang bangko yung mga sarili nila. Habang nagpapahinga sila diyan ay ako ay mamimilit magtitinor na ng talong. Di naman ho napapasama yung talong mga katroops pag ho natin iyan hinuhugasan diyan sa tubig. Yung lugar mga katroops ay ganyan din ho ba kayo magtinor ay nilalagyan nyo ng tubig. Yun palang hinahagis ko doon sa aking harapan. Yun ho yung mga primera at segunda natin. Yun naman ho nilalagay ko diyan sa sako. Yun naman yung mga reject. Akin na ho dinadiretso sa sako. Medyo mahirap din kasing ilagay sa sako yung mga reject pag pahuli-huyang ilalagay sa sako. Gawa ng pagod ka na kakatinor, siyempre maglilikpit ka pa na yung mga pinaggamitan mo, tapos yung mga reject ay ilalagay mo pa sa sako. Kaya ang ginagawa ko ay nilalagay ko na agad direkta sa sako yung mga reject. Tapos binubukod ko ho yung mga maliliit na walang butas pero reject na. Saka ho yung mga malalaki yung matataba na medyo reject na binubukod ko ho yung mga reject na walang butas. Pwede pa ho kasi yung pang torta saka pampirito mga katroops. Di lang ho pwede pang benta. Pang ulam-ulam na lang natin ay pwede medyo na. May kainitan ngayon mga katroops kaya pagkakatapos ho ng 2 iras ay magpapahinga ka saglit tapos salang na ulit. Nalimutan ko na nga kung pang ilang harvest ko na iyan. Pero ngayon mga katroops ay maganda-ganda pa ang presyo, may kataasan pa. Sa inyong lugar mga katroops ay magkano ho ang presyo ng gulay? Ng talong sa inyong lugar. Ay baka naman iyong mai-comment yan sa comment section. Nilagay mo na din ho kung taga saan ka para alam ko kung saan lugar yung presyong iyon. Pag wala na ho akong tinitinor o pinipilian mga katroops ay akin na ho yan ibabandel. Hindi pa ako nakakabili ng magandang plastic kaya diyan ko muna pinagtsatsaga sa plastic na malabo. Doon ho kasi sa malinaw na plastic ay kasarap magbandel. Pasok ka na ng pasok. Ay iyo pa po na sisiksik kaya maganda yung pagkakatinor kasi matibay yung plastic, hindi ho mabilis masira kahit gaano ho nyo siya ipasok. Balak ko nga mga katroops ay pagkakabenta ko na rin talong ay dadiretso ho ako ng Aresa para ho bumili ng plastic. Pag wala doon ay doon na ho sa Santa Cruz. Nakisang bundle na ako ng primera mga katroops, nakalimutan yung ating kiluhan. Kaya hindi ko muna tinali. Ay babalikan pa namin mamaya sa kubo yung kiluhan. Ito pala si Mr. Expose mga katroops, napapasyal din ho sa ating farm. Ay naghahanap ho ng upo. Kaso lang, hindi na umabot sa upo dahil kahapon ay meron na ho tayo na ibigay doon sa 2 pumunta. Sabi ko nga ay bumalik na lang ho next week. Ay sigurado ay meron na hong bunga yung ating upo ulit. Kaya ako talong muna yung kanya maiuwi. Hindi muna siya makakapagbulang lang na upo. Pirito or tortang talong muna ang kanilang maiulam. Ito na ho yung atin natin or na-harvest sa talong mga katroops. 5 good at 2 naman hong segunda. Idadiretso ko na ho yan maibenta mga katroops. Kaya
akin na huyang hahakutin at ilalagay ko na, ikakarigor ko na diyan sa pamalakasan natin tricycle. Dahil maaga-aga pa tayo natapos, idadiretso ko na huyan, mamaya na tayo magluluto at kakain para mamaya na pag-uwi saka magluluto. Siyempre ano pa bang uulamin natin? Piritong talong. At inyong ulam mga trops, sign na to para makapag-ulam kayo ng piritong talong, tortang talong, binagoongan talong. Kaya ano pa kung inahantay nyo ay bumili na kayo sa inyong mga palengke ng talong. Ay pare-pares tayo magsabay-sabay na talong ang ulam. Diretso na to, sobra pagod na para pag-uwi ay magpapahinga na lang tayo, magkakape. Hindi ko na orasan o namiminutuhan kung ilang minutes baga ako na biyahe papunta din ni mga katrops. Sa susunod ay orasan na natin. Binigay na sa akin yung listahan ng kinita ko mga katrops, binayaran na rin tayo at ang kinita natin mga katrops ay 3,000. Babawas tayo diyan dahil nag-iipon tayo ng pang helmet mga katrops, bibili tayo ng bagong helmet dahil luma na yung aking helmet. Pagkakauwi ko pala mga katrops ay nakapagluto na pala si inay ng piritong talong, kaya ayan kumain na ako ng tanghalian ko. Nung nakapagpahinga ay nag-harvest naman ako ng siling panigang, yun naman ho ay bibigay ko kay inay, ay siya na bahala magbenta kung makakapagkano siya. At ito na ho yung akin lahat ng napitas na siling panigang mga katrops, siling berde, pwede rin hong siling espada. Isang iras din ho yung sili nating iyan, isang iras lang pero kumikita pa din tayo kahit papano diyan, dagdag po na rin. Gagawin ni inay, dun ho may order siyang 2 kilo tapos 4. Dapat nga ang gagawin niya 5 tapos 2 ay kaso 10 kilo lang yung na-harvest natin. Kaya ang ginawa na niya ay 4 kaho 2. Kikita naman ho si inay diyan ng 500 dahil ang benta niyan mga katrops ay 50 po per kilo. Bukod ho na pwede natin iligay sa sinigang yan, ay pwede rin naman natin yung ulamin. Ano palang luto ang pwede diyang ulamin mga katrops? Ay ako ilalambing lang sa inyo mga katrops. Baka naman ho ako ay inyo ma-subscribe sa akin Red App Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!